In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and impurity, becoming impure was by eating certain animals. Start po. Okay. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po'y nagaganap sa ganitong oras na tayo po'y nandito. Alam ko po na ang ating pakay ay upang mahanap ang katotohanan. So ang ating proposition sa hapon ito, na ako po affirmative, resolve that the Church of Christ is the true church, the only church founded by Jesus Christ according to the New Testament and historical references. So patutunayan ko po bilang afirmatibo, patutunayan ko po ng Iglesia ng Panginoon, ang Iglesia ni Cristo ay isang Iglesia na tinatawag ni Hesus Cristo. At ito ay patutunayan ko sa pamamagitan po ng banal na Biblia. Gagamit ako ng bagong tipan dahil ang pinanggalingan po ng Iglesia ng Panginoon, ang kanyang nature and purpose ay diyan po natin mababasa sa bagong tipan. So gagamit din po ako ng mga facts of history. May mga isa ako na mga referensya para sa ating pag-uusap sa hapon nito. Ang burden po ng isang negative, si Brother Fernando Camacho po ang negatibo. Ang kanyang burden na po is to deny everything that I'm saying. Bilang negatibo, wala siyang hindi niya gawain na magtayo ng sariling argumento hanggat hindi po niya nasira ang argumento ng afirmatibo. So dahil kung maggagawa tayo ng poste, ang poste sa kabila ginagawa din, pareho kayong gumawa ng poste, walang siraan doon. Hindi ganun ang gusto natin mangyari. Patunayan natin dahil gusto natin makita ang tunay, ang katotohanan, kanya. Ako po ay kung mayroong mali sa mga argumentong ginagamit ko, ako po ay gumagalang din. Mas bata itong si Brother Fernando sa akin, pero alam niyo naman ako, ginagalang ko ang lahat ng tao. Amen. Ayaw ko po na hindi ako igagalang. Kung binabastos mo ako, sabihin ko, lumabas ka muna, Brad. Palamig ka muna doon, bumalik ka rito at mag-usap tayo. So, number 1 po, sa sinasabi ko ito, Matthew 16:18. Ang sabi po ng Panginoon kay Pedro, pagkatapos po na ikumpisal ni Pedro na you are the Christ, the Son of the living God. Ang sagot po naman ng ating Panginoon, sabi niya, I also say unto you, you are Peter, and on this rock, I will build my church. Sa ibabaw ng batong ito, ay aking itatayo ang aking iglesia. Sa versikulong ito, Matthew 16:18, mayroon po mga punto na gusto ko pong ating pag-uusapan. Unang-una, ang iglesia po na sinasabi nito sa Matthew 16:18, at least, ang sinasabi nito, ang iglesia po is future from the point of reference ng Matthew 16:18. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Kung marunong po tayo ng grammar, pag-aralan po natin yan dahil future ito. Ang sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Huwag natin sabihin na mayroon akong iglesia dyan sa lumang tipan. Dahil pag sinabi mo yan, hahamunin kita, nabigyan mo ako ng versikulo nagpapatunay niyan. Ang alam ko po, hindi nagsisinungaling Panginoon nang sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia. Dahil ng oras na kanyang sinabi ito, ay wala pa pong iglesia ni Cristo. Natandaan ninyo yan.
ng oras na sinabi niya sa Matthew 16:18 na tatayo ko ang aking iglesia, wala pa pong iglesia ni Kristo. Na kung mayroon kang alam na ibang iglesia, ipatunayan mo. Pero ang aking punto, sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Napag-usapan na rin namin yan at hindi lang si Brother Pascual ang aking nakabangga sa debate sa mga dentista. Marami ako nakabangga. Ang sabi namin sa wikang Bisaya, pinakabanggiitan na nakabangga ko ay yung matanda na si Mr. Bugaay. Sabi ko nga sa inyo, kanina lang nag-uusap kami tungkol sa question and answer. Doon ako natuto sa nangyari sa aming dalawa ni Mr. Bugaay na talagang nagkagulo. Nagkagulo talaga dahil maraming question and answer. So ayaw ko yun. Gusto ko yung may respeto tayo sa isa't isa. At by the way, pag sinabi ko, pag sinisira ko ang isang argumento, mga kapatid, hindi kayong mga kaibigan kong Adventista ang aking pinukulaan. Hindi po. Dahil sa aking pagkakalam, hindi nyo po kasalanan kung bakit kayo napasgan. Marami lang po kayong hindi alam tungkol sa grupo nyo. Okay? Hindi nyo po kasalanan na naging ganitong grupo nyo. Dahil pagpasok nyo, ganyan na po. Ganyan mo. Okay, so mga kapatid, ganito. Gusto kong himayin ng mabuti ng aking kaibigan si Mr. Fernan, si Brother Fernando. Himayin ng mabuti yung teksto ng Matthew 16:18. Dahil sinabi ni Kristo, sinabi ng ating Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ano na yun? Itatayo ko ang aking iglesia. Ang alin? Ang aking iglesia. Huwag nating ipilit ang argumento na mayroon na pong iglesia sa lumang tipan at ito po ay naitayo noong panahon ni Moises. Habang hindi natin nahihimay ang tekstong ito. Nung dumating po ang ating Panginoon sa araw na yon na nabanggit sa Matthew 16, dumating po siya. Kung ating tingnan po, ang ating panahon ngayon, 2011, is tinatawag na in the year of our Lord. Anno Domini. Ang ibig sabihin niya, panahunan ng Panginoon. Siya po ang pinagmulan ng panahon natin. Dahil kung ating Panginoong Jesucristo ay nandito lang sa mundo at kasama natin mga kapatid, ang kanyang edad sa ngayong panahon is 2011 na po. Ganyan po siya katanda. Pero after 33 years na nabuhay siya dito sa mundo, pagkatapos siyang itinako sa cross, ay gumala pa muna siya sa mundo at kanyang nag-in-train ang kanyang mga disipulo. Mga 40 days ko siya na naiwan dito sa mundo, hindi pa siya bumalik. And after 40 days ay umakyat na po sa langit sa araw ng Pentecostes. 50 araw o 80 araw pagkatapos na siya ay bumangon mula sa mga patay, mula sa sementeryo, mula sa libingan, ay dumating ang araw ng Pentecostes at yun din po ang araw ng pagdating ng Iglesia. Okay? So, itatayo ko. Huwag natin sabihin kay tayo na. Pero kung minsan po, sa nakita ko, ang kailangan lang naman natin mga kapatid kong Adventista, ang kailangan lang po natin litra por litra ng versikulo eh. Okay? Nababasa ko po sa Biblia, Matthew 16:18, sinabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Mamaya, babanggitin ko naman yung dalawang versikulo na nagpapatunay na talagang naitayo ng iglesia. New Testament lang po yun. Now, kung gusto mong patunayan na mayroon nang iglesia doon sa lumang tipaan, maghanap ka ng versikulo na nagpapatunay na mayroon pong iglesia ipinangakong itatayo doon sa lumang tipan. At pagkatapos, maghanap ka ng versikulo na nagpapatunay na real po, nangyari po na itayo talaga ang iglesia nyo. Dahil kung sasabihin mo ang katwiran naman ng aking mga kaibigan last time, kaya nga itatayo dahil nasira. Ang ano yung sira? Iglesia? Hindi iglesia yon. Bayan ng Israel yon. Iba yun, hindi iglesia yon. Ganon din po ang gagawin ng ating kaibigan ngayon na si Brother Fernan. Pangatlong punto ko rito, ang presumption ng mga kaibigan nating mga Adventist, hindi ito doktrina nila, doktrina ng simbahan nila. Does not support their contention tungkol sa kanilang iglesia. Saan pong ebidensya na mayroong iglesia ng tinero sa panahon ni Moises? Wala po, haka-haka, walang ebidensya. Walang katibayan, therefore hindi po totoo.
Ang totoo po niyan, kung atin pong tinitingnan, ang data ng history, pangsunod na punto, the dates of history do not support the contention. Pang-apat na punto ko yan. Dahil ang Iglesia ng Panginoon, at conforme ang lahat, Katoliko, Baptist, kung sino-sino pa, conforme ang karamihan na talaga ang ating Panginoon ay nagtatag ng kanyang Iglesia at binakon niyang itatag ang kanyang Iglesia araw ng Pentecostes at ito na itatag ng AD 33. Bakit ko nasabing AD 33? Kasi pong ating panahon ngayon 2011. Ito'y panahon natin Panginoon. So, sabi ko sa inyo kanina, kung nandito ang ating Panginoon sa mundo, ang kanyang edad po ay 2011 na po. Siya po ay isinilang sa ganitong taon. Pagkatapos sa gulang ng 30, siya po ay nag-ministry sa kanyang ama. At 3 taon po siya nag-ministry. At within the period ng 3 taon, sinabi niya, itatatag ko ang aking iglesia. Pagdating po ng AD 33, isinako siya sa cross sa panahon ng Roman Caesar. Pagkatapos po, after 50 days mula sa kanyang pagbangon mula sa mga patay, ay dumating ang banal na espiritu, dumating ang Pentecostes at naitatag ang iglesia ng Panginoon. Alam ko na mayroong iglesia na itatag dahil mababasa din yan sa mga aklat ng gawa. Okay? Ang pang-apat na punto ko, ang sunod na punto ko, 5, ang sinabi ni Jesus na He would build this church. Hindi ito nagsusuporta ng kontensyon ng ating mga kaibigan ng mga Adventista na saying na isa sila sa mga denominasyon. Dahil ang iglesia po ng ating Panginoon, diyan sa Mateo 16:18, Universal Church yan. Ano po ang pangalan ng mga local churches niya? Mababasa po natin, Romans 16:16. Salute one another with the Holy Kiss, the churches of Christ salute you. So diyan nakita nyo, dito sa Matthew 16:18, sinabi ni Kristo, itabayo ko ang aking iglesia. Kanino iglesia? Kay Kristo. Ano ang pangalan nun? Iglesia ni Kristo, siyempre. Diba? Ngayon, pagdating sa Roma 16:16, ay ating mababasa, Churches of Christ. So, ang Universal Church is Church of Christ. Ang local congregation is Churches of Christ. Sorry po, wala po bumabasa ang Seventh-day Adventist doon. Wala rin pong Baptist doon. Wala rin pong Methodista doon. Walang Katoliko doon. Walang Pentecostal Church doon. Wala yan. Wala yan. Dahil itong mga sikta na aking binanggit ay huli na silang dumating. Ang unang sikta na umalis sa Iglesia ng Panginoon ng Romano Katoliko. Pangalawa po ay ang Orthodox Church, 1055. Pangatlo po ang Lutheran, 1517. Sunod po ay ang Presbyterian, Baptist. Pagkatapos dumating ang Adventist, 1844 po kayo nagsimula. So wala po kayo, hindi po kayo nabanggit dyan sa Biblia. Gusto pong buksan nyo ang inyong isipan sa bagay na ito. Dahil ang inyong pinanggalingan po ay ating hihimayin mamaya. Okay. Sunod po na punto. Ang sinabi ni Kristo na siya ang nagmamayari ng iglesia, hindi yan nagsusuporta sa kontensyon ng ating mga kaibigan, mga Adventista, dahil sinabi ni Kristo, my church, kanya yon. Eh bakit mong tatawagin na Seventh-day Adventist? Sino ang binibigyan mo ng papuri niya? Ang binibigyan mo ng papuri is ang Seventh-day. Ang binibigyan mo ng papuri is ang Adventisan. Hindi ba nararapat ng bigyan mo ng papuri ay ang Kristo mismo? Kanya tinawag na iglesia ni Kristo dahil ang pinupurihan diyan ang Kristo. Pag tinawag mong iglesia niyang Baptist, ang binibigyan mo ng papuri yung baptismo. Pag tinawag isang Methodist, ang binibigyan mo ng papuri yung method. Pag tinawag isang Reformed Church, ang reformasyon ang binibigyan mo ng papuri. Pag tinawag isang Pentecostal, Pentecostalism naman, bakit gano'n? Bakit na hindi na kaya tayo bumalik sa Biblia mga kapatid? Bumalik tayo doon, let us call Bible names by Bible names. Let us speak where the Bible speaks, and be silent where the Bible is silent. Kapag ginawa ninyo na magsalita kayo kung ano sinasabi ng Biblia, and you be silent when the Bible is silent, ang aking pagkakalam, yung pangalang Adventista matatanggal yan. Dahil wala pong Seventh-day Adventist Church sa Biblia po. Kung gusto mo makiisa sa aming movement na bumalik tayo sa Biblia, tanggalin natin yung mga sectarian names na yan. Iyan po ang aking appeal sa inyo.
Hindi po ako naghahanap ng away, nakikipagkaibigan ako dahil gusto ko magkaisa tayo sa isang layunin man po. Okay. Sunod po na punto. Sinabi ko kanina na binanggit ng iglesia, itatayo. Matthew 16:18. Ang tanong mo, Mr. Makiling, may tayo ba? Okay. Punta po tayo sa Gawa, Kapitulo 5, versikulo 11. Gawa 5:11. Ano po ang nangyari dyan sa Gawa 5:11? Ito po, basahin na lang po. Babasahin ko lang po. Ang background nitong Gawa, Kapitulo 5 ay mayroong isang tao dito na pangalan ay si Ananias, membro ng iglesia, kasama ng kanyang asawa na si Sapphira. Sila po ay nagbinta ng isang kanilang pag-aari at nilingid po nila ang isang bahagi ng halaga ng kanilang binintang lupa. Dinala nila ang isang bahagi sa apostoles, nilagay sa paanan ng mga apostol. Ngunit napansin ni Pedro ito at sinabi, bakit ka nagsinungaling? Alam mo mga kapatid, sa lahat ng bagay na ayaw kong gawin natin yung magsinungaling. Ayaw kong magsinungaling tayo. Makikita natin mamaya kung anong malaking kasinungalingan ang mayroon sa Seventh Day Adventist. Hindi niyo po kasalanan yan. Kasalanan ng leader niyo. At naawa ko sa inyo, by the way. Naawa ko sa inyo. Dahil ang tingin ko sa inyo, kaibigan, kapatid kay Adam. Sabi nito sa 11, okay? Pagkatapos po, ang 10 muna, basahin natin ng 10. Sinabi ni Pedro sa 9. Tatapos sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundong mag-asawa upang tuksuhin ang Espiritu Santo ng Panginoon? Narito, sa pintuan ng paa ng mga tao magsisipaglibing sa inyong asawa at kanilang dadalhin ka rin sa labas. At pagdakay, nandusay sa paanan niya si Sapphira at nalagot ang hininga at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungang patay si Sapphira. At siya ay kanilang inilabas at inilibing siya siping sa kanyang asawang si Ananias. Yung dalawang yun nagsinungaling, namatay. Sa ngayong panahon mga kapatid, wala nang milagro. Dahil ang alam ko, kung mayroon pang milagro sa ngayong panahon, lahat po ng sinungaling dito sa iglesia, patay. Okay? Namatay po itong mag-asawa na sinungaling. 11 po, itong pong versikulo na sinasabi ko. At sinigla na malaking takot ang buong iglesia. Natakot ang buong iglesia. At ang lahat na nakarinig ng mga bagay na ito ay natakot. Mayroong iglesia na nabanggit dito. Okay? May iglesia na nabanggit dito. Ang salita ito sa mga kapatid ay ecclesia. Tinawag na ecclesia dahil yan ay galing sa Griegong ekkaleo, meaning ang ek is out of, kaleo means to pour. Ekkaleo means to pour out of. Kaya tayo naging iglesia dahil tinawag tayong palabas mula sa mga kasamaan natin upang pumasok sa kingdom of God's light. Kanya ecclesia ang tawag sa grupong yan. Dito po sa Acts 5:11, nagasidla ng takot ang buong ecclesia. Okay? Buong ecclesia. Sa iglesia po ito. Mayroon pa ba ang ibang versikulo mga kapatid? Mayroon po. Diyan po sa Gawa, Kapitulo 8. Basahin po natin. Okay. Magmula po sa ulo. Basahin ko po. At si Saulo, kilala po natin kung sino po si Saulo, di ba? Yung Hudiyo na litero na naging Apostol Pablo. Okay? Itong si Saulo ay sumang-ayon sa kamatayan ni Esteban. Dito po sa Kapitulo 7, pinatay po si Esteban. At si Saulo po ang ringleader doon. Okay? Lahat po ng mga damit ng mga taong bumato kay Esteban, doon nila tinapon sa harapan ni Saulo. Nagpapakilala na si Saulo talaga ang ringleader. Siya yung pakana ng pagbabato sa anak ng Diyos na si Esteban. Si Saulo ay sumang-ayon sa kamatayan ni Esteban. Next, at ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Basahin ko ulit.
nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesyang nasa Jerusalem. Meron ba iglesia doon? Meron. Dahil sabi rito, iglesyang nasa Jerusalem. So nakita ninyo, nung sinabi ng Kristo, itatayo ko ng iglesia, ating mababasa sa Gawa, Kapitulo 5, versikulo 11, na mayroon yung iglesia. At naging kasati pa nga dito, si Ananias at Sapphira. Mayroon ba iglesia? Mayroon po, binanggit din po sa Gawa, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3. Mayroon pong iglesia na nasa Jerusalem. Basahin ko din, ha? At sila lahat ay nagsipangalan sa lahat ng dako. Sino sila lahat? Yung mga Kristiyano, yung mga membro ng iglesia sa Jerusalem. At sila lahat ay nagsipangalan sa lahat ng mga dako ng Hudiya at Samaria. Nagsipangalan sila dahil si Saulo ay inusig sila. Inusig sila ng gusto. Maliban sa mga apostol, hindi po umalis sa mga apostol sa Jerusalem. Yung mga membro lang po ng iglesia nagsipangalan. At iniligay si Esteban ng mga taong nasipag sa kabanalan. Yung mga taong naawa sa ginawa kay Esteban, pagkatapos siya namatay, binatot namatay, inilibing po siya ng marangal. At siya'y tinangisan ng di kawasan. Grabe po ang kanilang pagtangis kay Esteban. Siya po ang pinakaunang martir ng Iglesia ni Cristo sa Jerusalem. Okay? Wala pa pong Adventist, no? Alright? So, mayroon bang iglesia inusig dito? Mayroon. Ano yung iglesia? Iglesia nasa Jerusalem. Okay? Yung sinabi ni Kristo na itatatag kong aking iglesia. Yun yun, Jerusalem. Mayroon bang iglesia pinuksa sa Saulo dito? Mayroon. Ano yung iglesia? Yung iglesia nasa Jerusalem. Kaya nagsipangalat ang iglesia ito mula sa Jerusalem tungo sa iba't ibang dako ng Hudiya at Samaria maliban lamang sa mga apostol. Kailan po itinatawag ang iglesia nito? Kailan? Okay, tingnan po ninyo, ha? Si ating Panginoon Jesucristo po ay 3 taon po siya nangaral. Mula 30 hanggang 33 AD. Alright? Dahil nangaral siya sa gulang na 30. So 3 taon siya nangaral, ibig sabihin magmula 30 AD hanggang 33 AD. Alright? Between these times, between sa 3 taon na to, sinabi niya, I will build my church. Sa taong 33, ipinako siya sa cross. Dinala sa Kalbaryo, pinako sa cross. Sa ikatlong araw ng linggo, araw ng unang araw ng linggo, siya ay bumangon muli sa mga patay. Inilibing siya ng araw ng Biyernes ng hapon. So nandun sa salibingan, araw ng Sabado. Pag araw ng linggo, bumangon siya. 3 araw po yun. Nung bumangon siya, nagpakita siya. Ang unang nagpakita, ang pinakitaan niya ay isang babae. Si Mary Magdalene. Pinakita niya kanyang sarili sa mga apostol niya. Pinakita niya kanyang sarili sa lahat ng kanyang mga disipulo. So ang nangyari po, andun siya. 40 days po siya na hindi umuwi sa langit. In fact, gusto pa nga ni Maria na hawakan siya. Sabi niya, touch me not, for I am not ascended to my Father. Who is your Father? I am not ascended to my God. Who is your God? So mo pong hawakan pa. Hindi pa ko nakakyat eh. So 40 days siyang nandyan, and he trained them, he visited them, he talked to them, 40 days yun. Pagkatapos sa ika-40 na araw, umakyat sa langit. Naghintay sila ng 10 araw. Sa araw ng Pentecostes, Pentecostes meaning 50. 50 meaning 50. Okay? Diyan po nanggaling ang salitang Pentecostes. 50 days mula sa 14th of Nisan yan. Pagbilangin mo. Yan ang araw na ang ating Panginoon ay bumangon mula sa patay. 50 days mula sa araw ng pagbangon niya ay dumating ang banal na Espiritu. Bilangin niyo yan mga kapatid, kung si Kristo po ay bumangon mula sa mga patay, bumilang ka linggo yan, ay ka-50 po na araw, linggo rin po. Subukan yung bilangin. Yan ay tatag ang iglesia, araw ng Pentecostes, linggo rin po na itatag. Pentecost, maski tingnan sa kalendaryo, Pentecost linggo yun eh. Hindi ibang araw yun. Dumating ang Espiritu Santo alas 9 ng oras. Bakit ko nasabing alas 9 yun?
Dahil kung binasa mo sa Acts chapter 2, nung nagsalita na sila ng maraming salita, maraming dialect, maraming lingwahe, sabi ng iba doon na hindi naniniwala, siguro lasing mga yan. At sabi ni Pedro, hindi, dahil third hour of the day pala ngayon. Ano ba yung third hour of the day? Bumilang ka muna sa rasay, ano yung third hour, di ba, alas 9? Yun pong araw, oras na dumating po ang Espiritu Santo. Nagsalita po sa kanila, nangaral, at yung mga tao na nakarinig sa kanilang aral, first time na binuksan ng iglesia. Sabi ng Panginoon sa kay Pedro, I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Okay, whatsoever you loose on earth shall be loose in heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Binigay po kay Pedro at sa iba pang mga ka-apostol ang susi para mabuksan ng iglesia. That day, 3,000 po ang binautismuhan. Acts chapter 2 and verse 41, basahin po natin. Acts 2:41. 5 minutes lang. 5 minutes lang? Okay, thank you. Acts 2:41. Naninibago ko sa Bible na ito na binigay ko sa aking apo. Bala ko maging preacher din siya. Gusto niya sumama rito sana. Sabi ko yung Bible mo. Acts 2:41 mga kapatid. Okay. Araw-araw, sila ay nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Dito po sa Acts 38, 3,000 po. 39, 3,000 po ang nabautismuhan hanggang 41. Okay, yaong ng mga isitanggap ng kanyang salita ay mga bautismuhan at nangaragdag sa kanila. Kanino po sa mga apostoles? Nang araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa, 42, at sila ay nagsipagpili matibay sa turo ng mga apostol, 47, at nagagpupuri sila sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at dito sinabi, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaligtas. Sa King James Version na ito ang aking masasabi, praising God and having fear of people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yun pong iglesia. Yun pong iglesia muna. Okay? Yan pong iglesia yan ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Okay? Nagpapatuloy yan hanggang ngayon. Sabi nga nila, tumalikod daw ang iglesia ito. Pero yan po ang banat ni Mr. Felix Manalo. Tumalikod daw, so siya pumasok. Restoration movement daw siya. Pero sabi ko naman, pag binasa mo sa 1 Corinthians chapter 3, chapter 4, verses 1 to 3, hindi po lahat ng membro ng iglesia ay tumalikod sa pananampalataya. Meron pong naiwan. Nagpapatuloy po ang iglesia nito ng Panginoon hanggang ngayon. Kaya kami po naging iglesia ni Cristo. Kasapi po kami ng Universal na Church of Christ. Pero ang bawat kongregasyon po namin, nagdadala po ng pangalan Church of Christ. Bakit po Church of Christ? Kasi po sa Romans 16:16, sa Diyo po na another with the Holy Ghost, the Churches of Christ and of Diyo. Isang bersikulo lang pong ginagamit namin, hindi na po kami gumagamit ng maraming bersikulo para patunayan kung ano kami at kung sino kami. Ano kami? Church of Christ kami, Matthew 16:18. Ang kongregasyon nyo ng pangalan, Church of Christ kami, Romans 16:16. Ganun lang po. Maghihirap po kayo kung patunayan nyo po na mayroong advantage, maghanap pa kayo ng versikulo na nagsasabi 70. 2 minutes po. Pagkatapos ay maghanap pa kayo ng versikulong nagpapanggit ng advantage, pagdugtungin mo yun. Ganun ba ka-simple ang pagpapatunay mo ng pangalan ng iglesia nyo? Hindi madali para sa inyo yan, alam ko. Dahil pag tinanong kayo ng isang versikulo lang, wala kang bibigay. Pero ako pag tinanong mo, Mr. Makiling, isang versikulo lang. Romans 16:16, Matthew 16:18, gano'n lang. Tapos ang problema ko. Okay? Tapos na ba? 1 minute pa po. 1 minute pa. So ito po, mga kapatid, mayroon pa kong iba pang idadagdag dito sa second stand, makikita ninyo. Meron ko idadagdag. Pero sabi ko sa inyo, mga kaibigan ko Adventista, huwag na kayo ma-open. Pinili nyo mapunta rito at makinig.
kung ano mga maririnig nyo rito na nakakasakit, hindi po kayong binabanatan ko. Ang binabanatan ko, ang kamalian ng iglesia nyo. Dahil ang bala ko po, na tayong lahat po, ay isa na lamang. Same message. Thank you po. Okay. Alright, thank you. Buwan. Kagaya po nung sinabi ng ating kapatid, ang layunin natin dito ay pakikipagliwanagan. Sayang nga lang ay wala tayong question and answer. Kung may question and answer sana, mas lalo pang lilinaw. Kanya lang, ginagalang natin yung kanilang pasya na wala. Yun po ang nangyari. Pero ganun pa man, ngayon pong hapon, kagaya po ng kanyang ibinabangon, hangad din namin na kayo po ay makasama namin sa totoong pananampalataya. Sapagkat ang mahalaga rito, ang sasamahan natin, yung pananampalataya na dadalhin sa langit. Hindi yung pananampalataya na hanggang dito lang sa lupa. Okay. Ngayon kung hapon, meron akong gustong mabasa sa inyo. Ito ay nasa aklat ng Job 34. Gagamit po ako ng ng aking tagabasa. Si Brother Melvin. Okay lang po ba? Okay, thank you. Sige po, 34:4 ng Job. Ito po ang sabi, ating piliin sa ganang atin ang matuwid, ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. Yun. Isang bagay po na gusto kong makita natin ngayong hapon. Ano man ang tagisan ng pagpapaliwanag ng magkaibang panig, hanapin natin ang katotohanan. Kung nasan ito, lipat tayo doon. Ganun naman ang diwa ng Biblia. Well, ang topic po namin ay ganito. Resolve that the Church of Christ is the true church, or the church founded by Jesus Christ according to the New Testament and other historical references. So dito, ang paksa po ito, gusto ko maunawaan ninyo mga kaibigan ko, ito po ay hindi ginawa ng Seventh-day Adventist. Sila po ang may gawa nito. Kanina ay nag-uusap kami na baguhin, pero hindi na po nagawang mabago. At dahil ito naman ay brotherly na pag-uusap, wala namang hindi ko na ito problema. Kasi ang nakalagay dito ay Church of Christ, so walang specific na walang specific na tawag dito, na samahan. Diba? Kasi pag sinabing Church of Christ, napakaraming Church of Christ. Diba? Hindi lahat na nag-Church of Christ, totoo. Diba? Ngayon, isa pa, yung Seventh-day Adventist ba, hindi ba Church of Christ din? Church of Christ din. Tignan ninyo sa aming babasahin. Ito ay paglapit ni Kristo, ang pahina 111. Tignan ho ninyo. Ganito pagkakasabi. Yeah. Ang Iglesia ni Kristo ay siyang hinirang ng Diyos upang gamitin sa pagliligtas ng mga tao. Sinong Iglesia ni Kristo yung tinutukoy? Yung Seventh-day Adventist. Pero pareho naman kami nagkakaisa. Small letter C yung church niya. Church, tapos yung Christ, capital. Dito naman sa amin, ganun din. Kung mapansin ninyo, yung I, small letter din. Kaya kung patotohanan sa Biblia, tabla. Pareho kami. Small letter C siya, Church of Christ. May mga sa Biblia. Church of Christ yun lang yung Seventh-day Adventist. Tabla. Kaya lang, ang tungkulin ko, gibain siya. Pero kanina po meron akong narinig kanina. Gusto niya sana sagasaan si Mrs. White. Tandaan po ninyo mga kapatid, bantayan po ninyo siya. Ang tungkulin niya, magtayo. Ano kanyang itatayo? Yung kanyang iglesia na inaaniban. Yung Church of Christ. Hindi niya gigibain kung si Mrs. White ba
hindi o mula ang propeta o propeta. Hindi niya gigibain yun. Kaya pag giniba niya yun, lihis siya sa paksa. Kaya babantayan mo ninyo yan ha. Hindi siya magigiba ngayon. Hindi niya sisirain ang Seventh-day Adventist. Ang tungkulin niya, itatayo lang niya na sila yung iglesyang itinayo. Yan. Ayun. So sana po maliwanag yun ano. Kasi baka mamaya, umusbong na naman, maninira na naman tayo. Okay. So ngayon, sabi niya kanina, wala daw iglesyang naitayo, walang iglesia sa lumang tipan. Dahil doon sa salita sa Matthew 16:18, na itatayo po ang aking iglesia. Alam po ninyo ang totoo niya. Sa kanya po maraming ipinahayag, hindi ako nakumbinsi. Hindi ako nahimo na totoo yung kanya sinasabi. Bakit? Kasi kulang po yung pag-aaral na ginawa ni kapatid. Hindi niya pinag-aralang maigi yung mga talata na kanyang ginamit. At marami akong mga dahilan na ipakikita ko sa inyo ngayon na kapag nakita nyo, kayo rin hindi maaakit na umanid sa iglesia na kanyang sinasabing totoo. Okay, ito ang isa. Sabi niya, walang iglesia sa lumang tipan. Ang totoo meron. Tignan ninyo. Binasa na niya ito kanina Uulitin ko lang din. Kasi hindi ko mo binasa niya, hindi ko nagagamitin. Gagamitin ko rin yan. 7 ng gawa. 38. Ito po ang sabi. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang. Nakasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ayun. May iglesia na ba sa ilang? Wala pa. Meron na. Pinaliliwanag pa niya kanina yung iglesia. Ecclesia. Diyan, dala ko yung dictionary. Pakiabot niya kapatid. Ito yung dictionary ng Grego-Pilipino. Dito, sinasabi ang church o yung ecclesia tumutukoy sa kalipunan ng mga tao. Kaya nang sabihin doon sa Acts 7:38, tututulan mo ba yun? Sinabi na nga may iglesia sa ilang? Pag tinutulan mo pa yan, baka may diferensya na tayo. Maliwanag na natin nababasa ito yung naroon sa iglesia sa ilang. Meron na. Kaya yung challenge niya, humanap ko ang talata, gas-gas na yun Meron. Meron. At hindi lang nag-iisa to. May mga kasunod pa ito na iglesia sa ilang. Siguro kailangan pag-aralan ni kapatid yung etymology na tinatawag. Baybayin niya yung salitang iglesia. Madali na makita sa computer I-click mo lang yung iglesia, maglalabas yung mga talata maglalabasa. Hanapin nyo lang po yung software na yun. Marami yan sa Old Testament. Kaya, kapag sasabihin mong wala, sinungaling ka, lalabas dito. Kasi dito meron nababasa. Tapos sasabihin mo walang iglesia, sinungaling na sinungaling. Diba ganun yun? Silang lalabas nun Okay sabi nga na kanina, kung yung mga sinungaling, kasi doon sa bagong tipan, yung sinungaling namatay. Kung mayroon na magsisinungaling ngayon, dapat, kung ano pa yun, namatay na sana. Kung papatulan natin yun, hindi naman din lahat ng sinungaling sa New Testament namatay Di ba? Kung namatay na lahat ng sinungaling, di wala nang natira, puro na sila totoo. Di ba? Wala na tayong pagtatanong kasi wala nang mga sinungaling. Kaya hindi na sabi ko sa inyo hindi ako makumbinsi. Kulang sa pag-aaral ng talata. Ngayon. Sana naunawaan natin yan, ano? Okay. Ito pa isa. Sabi niya, naitayo yung iglesia araw ng Pentecostes. 50 taon pagkabuhay ni Kristo. Diba, no? Araw, sorry. 50 araw. No? Pasensya na, ha? 50 araw. Ngayon,
Kung yung iglesia nila itinayo, 50 araw pagkatapos mamatay si Kristo, walang Kristong nagtayo. Di ba? Kasi Pentecostes lang sila lumabas. At wala rin Kristiyano sa panahon ni Kristo. Yun ang lalabas doon. Bakit? May mga dokumento ako dito, mga kapatid ko. Tingnan po ninyo isa ito. Yung Pentecost, tama naman sabi niya sa Record Sunday, yan ay naganap May 24, 33 AD. Kailan namatay si Kristo? April 3, 33. Kung araw ng Pentecostes, matagal nang patay si Jesus. Sino ngayon yung Kristo na nagtayo ng kanilang iglesia? Diba? Patay na yung naging sinasabi ng magtatayo ng church eh. Sino Jesus ngayon yun? Eto talata, 2 Korinto. Baka ito yung Jesus na nagtayo ng kanilang iglesia. Tingnan ninyo. Umpisa mo sa verse 3 muna. 11. Verse 3, sabi, ngunit ako'y natatakot, baka sa anong paraan, kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang kasusuhan, ang iyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Totoo merong Jesus na nagtayo sa bagong tipan. Pero meron din pong ipinangaral na ibang Jesus. Dito, lilitaw rito, kung patay na si Jesus nang itayo niya ang kanyang iglesia, ibang Jesus yun. Ibang Jesus yun. Siguro mamaya, kailangan ilitaw niya naman, itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia, gagamit siya ng talata sa Biblia, gagamit siya, itinayo ng iglesia pagkatapos niyang mamatay. Sina-challenge ko siya roon at meron din akong talata dito na gagamitin para inilit-ulit yung kanyang itinayo. Ngayon, totoo bang sa pangalan makikilala ang iglesia? Totoo bang sa Church of Christ o Church of God o ano pa ba yan? Diyan ba makikilala ang iglesia? Pasagutin natin ang Biblia. Tignan ninyo. 7:20 ng Mateo. Sabi, kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Saan daw makikilala? Hindi sinabi na sa kanilang pangalan makikilala ninyo sila. Hindi rin sinabi sa kanilang titulo makikilala ninyo sila. Kundi saan? Sa bunga. Alam nyo kung mayroong higit na may katwiran dito, hindi sila, kundi ang Seventh-day Adventist. Bakit? Saan natin kinuha yung salitang Seventh-day Adventist? Sa bunga. Hindi siguro na unawaan ni kapatid kung ano ibig sabihin ng Seventh-day Adventist. Ano naman natin kapag sinabi Seventh-day Adventist, kinuha po yan sa dalawang pinag-ugpong na termino ng mga taong nangingili ng Sabat. At yung Adventist, mga taong naghihintay. Kailan lumitaw yan? 1844 ba? Basa tayo. Isaiah 25. Tignan natin yung mga naghihintay na yan. Kung kailan yan umusbong. At sasabihin sa araw na yaon, narito ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kaniyang pagliligtas. May naghihintay na ba sa Old Testament? Meron na! Kaya mali na naman siya. Nang sabihin niya ng Seventh-day Adventist 1844 lang lumitaw. Wala nga siyang katibayan, tinachallenge ko siya. Maglabas siya ng katibayan mamaya sang-ayon sa historia na kanya sinasabi. Ano yun? Yung kanyang sasandigan, historical reference na ang Seventh-day Adventist. Kasi nabanggit na niya dapat ilabas na niya. Ng Seventh-day Adventist, lumitaw lamang 1844. Abangan nyo ha?
Ang Seventh-day Adventist lumitaw lamang 1844. Yan. Pag wala siyang nabasa, sino sinungaling? Okay, kayo na sumagot niya. Ha? Kaya mamaya, sinasabi kita mamaya kung may mababasa ka. Kasi binitawan mo na yan eh. Lahat ng bibitawan, na kailangan inigit ko yan. At sinasabi kita. Tandaan nyo, huwag niyo mga kapatid kalilimutan, ha? Okay, bakit hindi sa pangalan? Bakit sa bunga? Ito sagot, awit. Ito po ang sabi. 139. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan. At ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. O, kita nyo na? Saan ba ginagamit yung pangalan ng Panginoon? Sino gumagamit yan? Gagamitin ng ano? Ng mga kaaway. Pero baka ma-misquote nyo ako, ha? Hindi ko naman sinasabi sa yung kaaway. Wala akong tinutukoy dito. Pero, kung siya nga yung pinatuparan, wala na tayong magagawa. Diba? Gagamitin ng kaaway yung pangalan ng Panginoon. Church of Christ. Malapit-lapit na. Diba? Ilang ba gumagamit yan? Yung Iglesia ni Cristo ni Manalo, nagamit din. Magkaisa ba sila doktrina? Hindi. Yung Joshua. Kanina sinabi ni kapatid, nagkalibati sila ni Periul. Diba? Kung sa pangalan niya makikilala, sino sa kanilang tatlo? Ang totoo iba-iba ng doktrina. Diba? Dito pala yung sa Pilipinas. Pag tindit niyo yung website, Church of Christ, ang dami, pati sa Amerika meron. Sino ngayon dyan? Kaya makatwiran ng Panginoon. Kaya sabi niya, hindi sa pangalan makikilala. Di ba? Talino ng Panginoon eh. Kasi usbong talaga yan eh. Ito pa talata. 1 Corinto. Ano yan? 2 Corinthians chapter 10. Yung last verse. Bakit? Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Anong daw ang subok? Yung ipinagtatagubilin ng Panginoon. Huwag kang magtatayo ng basta-basta mong iglesia. Kailangan, subok yan. At ang nagsubok yan, Diyos. Dito pa lang kita na natin sa kanyang presentation, hindi na siya yung tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Ito pa isang talata. Doon sa 1 Corinto 1 at 2, tignan niyo yan. Gusto ko na rin sagasaan ito. 1 Corinto 1:2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. Tignan nyo. Kanina, pinatutunog niya na Church of Christ lang ang totoo. Di paano ngayon yung talatang yun? Church of God. Hindi ba yan totoo? Totoo yan. Ngayon, kung totoo yan, bakit hindi yan ang ginamit? Bakit Church of Christ? Bakit hindi Church of God? Diba? Hindi kaya nagkaroon lang tayo dito ng pili-pili? Hindi kaya ipinagtatagubili natin dito yung ating sarili? Kasi kung ang nagtatagubili, Diyos, hindi mong tataglayin yung pangalan niyan. Makikilala, sabi ng Biblia, sa kanyang mga bunga. Tado na? Sino nagtataglay ng mga bunga niya? May isa-isa ko yung bunga. Kaya pag nakapasa sila rito, yung bunga na sa Biblia, sila yun. Pag hindi sila pumasa, doon sa mga bunga na yan, hindi sila yun. Okay. Ano isa sa bunga? Ayan ha? Gusto kong makita ninyo. Okay. Roma 8:7. Roma 8:7, ito po ang sabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay paggalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Pag tinanong po ninyo sila, kayo ba nasunod pa sa 10 Commandments? Malamang sasabihin niyan, wala na yung 10 Commandments. Lipas na yan.
ay di na sila sumusunod ngayon sa Diyos. Eh pag sabi sa Biblia, kapag hindi ka sumusunod sa kautusan ng Diyos, kakampi ka ba ng Diyos o kaaway? Kaaway. Kaya mahalaga sa katangian ng isang iglesia, masunurin sa kautusan. Kapag ka ang iglesia, walang sinusunod na kautusan na nasa Biblia, pagka hindi niya sinusunod yung existing mga kautusan, hindi po yan tunay na sa Diyos. Kaaway po ng Diyos yan. Ito pa, Hebreo 4:9. Hebreo 4:9, ito po ang sabi. May natitira pa nga isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ano daw? May natitira pang isang pamamahingang sabat ukol kanino? Yung bang bayan ng Diyos na tinutukoy doon, Iglesia ni Cristo nga sa Biblia? Yes! Yung Iglesia ni Cristo rito, na sinasabing bayan ng Diyos, nagsasabat. Tandaan niyo mga kapatid ko yung Sabat na naririyan, 7th day rest yan. Sabado. Mamaya tutulan niya na hindi yan Sabado. Na hindi yan 7th day rest. Kasi kapag yan hindi Sabado, tama sila. Pero kapag yan Sabado, lalabas dito, hindi sila ang tunay na bayan ng Diyos. In short, hindi sila ang tunay na iglesia ni Cristo. Kundi sino? Yung Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist Sabado Panginoon Kaya mamaya, hinihingi ko, ipaliwanag mo, o tukuyin mo anong araw yan, natitira na yan. Sa Hebreo 4:9 na para sa iglesia ni Cristo o para sa bayan ng Diyos. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na, Sabado yan mga kapatid ko. 7th day rest yan. Sabado yan. Idinidiin ko yan. Ngayon. Isa yan sa mga katangian dapat makita sa tunay na iglesia. Isa yan. Okay, baka sabihin na mamaya, may Church of Christ na, may iglesia na sa ilang. Bakit sabi dito sa Mateo 11:78? Ano yan? Mateo 16:18. Itatayo pa lang. Kulang po yung pag-aaral niya. Kulang. Nabasa natin may iglesia na. Ang dapat niyang ginawa, bakit itatayo? Ba? Ang conclusion niya, itatayo, walang iglesia sa ilang. Di ba? Ang layo hindi ganun mag-resolve. May nabasa ang iglesia sa ilang, resolve mo naman, may iglesia na pala. Bakit itatayo? Di ba? Bakit itatayo? May dahilan, mga kapatid ko, kung bakit itatayo ang iglesia sa ilang. Pero mamaya ko na yan, mamaya ko na babanggitin yan sa pangalawa kong tindig. Gusto ko marinig ko muna sa kanya na idiin niya uli, idiin niya uli na wala talagang iglesia sa ilang. Wala talaga. Yung klaro na gusto kong marinig sa kanya. Kasi dito, meron. At may dahilan kung bakit itatayo. Yan. Alam ko hindi niya alam ang dahilan Hindi niya alam kung bakit itatayo. Pero meron pong dahilan ng Biblia, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Mabasa muna tayo. Roma 10:2-3. Kung sabi, Roma 10:2-3. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Yun. Ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kita nyo? Marami talagang taong ganyan Ayaw pasakop sa katwiran ng Diyos. Pero naitanong nyo na ba sa inyong sarili? Naitanong nyo na ba? Na paano nga ba tayo itinatag ng Panginoon? Yung ba aking bang iglesia inaaliban, itinatag ba ng Panginoon niya? Yung aking bang ipinapangaral na iglesia ni Cristo, itinatag ba yan ng Panginoon? Patingnan niyo talata ng Biblia. Kung ano ang deklarasyon ng Biblia tungkol sa pagkakatatag. Deuteronomio 28:9.
at 10. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kaniyang isinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, at lalakad ka sa Kaniyang mga daan, at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, at sila'y matatakot sa iyo. Yung? Tapayo daw? Ulitin mga kapatid ko. Linawin mo na maigi. Ulit lang ito, ha? Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Isang Kanya, banal na bayan. gaya ng Kaniyang isinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, Ano? Ginaganap kaya nila yung utos ng Panginoong Diyos? Malamang hindi. Pag hindi ka itinatag. Pero kung ginaganap nyo, ibig sabihin yan, Seventh-day Adventist din pala kayo. Ganun yun eh. Kung ginaganap nyo, nagsasabat rin kayo. At kung nagsasabat din kayo, wala na tayong debate. Di ba? Pali-paliho tayo. Matutupad na ngayon yung wish natin. Magkasama-sama tayo sa isang pananampalataya. Pero hanggat hindi mo ipinaingilin ang araw ng Sabat, ayaw mo sundin yung kautusan ng Diyos, I'm sorry my friend, ikaw ay kaaway ng Diyos. Yun ang nasa Biblia. Ano? Kaya, hindi ako naniniwala, mga kapatid ko, na ang kanilang pangalan lang talaga ay Church of Christ. Ipakita niya po mamaya yung rehistro nila. Ano ba ang nakalagay sa kanilang rehistro? Yun ang opisyal nilang pangalan. Kasi kung hindi, sino ang sinungaling? Kita nyo na? Iba yung nasa rehistro, iba ang nilalagay mo rito. Ano ibig sabihin? May tinatago. Kailangan ilabas niya. Pag hindi niya nilabas, huwag mo sa akin idahilan, hindi mo na i-prepare. Napos ko dito, 2 linggo na ito eh. At ikaw ang magtatayo, hindi ako. Kaya patunayan mo, yan lang ang nakalagay sa rehistro ninyo. 2 minutes. Ha? Dahil kung wala kang may papakita, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi totoo yung itinatayo niya. Hindi sila ang tunay na iglesia. Ha? O ngayon, wala siya karapatan hanapin ang rehistro natin. Bakit? Magtatayo siya eh. Wala siya karapatan. Baka may hanapin ang rehistro natin. Hintayin mo na kami naman ang magtayo. Kaya bago mo hanapin. Okay? So mga kapatid ko, ngayon pong hapon, paalala lang, hindi siya maninira. Hindi niya sisirain si Ellen White. Wala siyang kakantin sa sulat ni Ellen White. Itatayo lang niya na yung kanyang inaaniban, yan ang totoong iglesia. Okay? Ilang minuto pa ako? 2 minutes pa. 2 minutes? Okay. So, maraming bagay pa ako dito pwede masabi dyan sa 2 minutes. Okay? At isa sa mga gusto kong makita dyan, tandaan niyo mga kapatid ko. Marami ho sa ngayon, sa kasalukuyan nating panahon, ang gumagamit ng pangalan ng Panginoon. Pero ang kanilang bunga, taliwas sa sinasabi ng Biblia. Kung ito pa isa ha, kung sa pangalan makikilala ang tunay na iglesia, bumasa niyo siya mamaya ng talata mula sa Biblia. Ano ha? At tina-challenge ko, yun ang ating kapatid, inuulit ko, baka malimutan ng lahat. Welcome po, pasok kayo, pasok po. Okay, inuulit ko, ipakita niyo mamaya yung kanilang rehistro. Huwag mo ninyong kalilimutan yan, ating Hebreo 4:9. Patunayan niya na hindi yan Sabado, hindi yan ibang Sabat. Okay, dahil dyan, lalabas po ang katotohanan. So sa natitira pong oras, ay pinasalamatan ko po, meron pang ganun, no? Pinasasalamatan ko po yung ating mga kapatid na Adventist na sumuporta at yung mga veterano nating mga debater. Nandito po sila, siguro naman kilala nyo naman sila, no? Si Brother Jerry at si Brother Ubidos na siya nga nagpasubscribe kayo.
Siguro, may susunod kasing debate dito, at nakalaban na si kapatid Imperial. Siguro silang maganda rin no? Ito na yung malaking debate. So pag-usapan mo na. At ikinagagalak ko rin sa inyo yung pakilala yung aking taon ngayon. Nagpaswan nyo na kami ni Iksuon. Yan minahal ko na rin at sinagot ko na. Tapos yung ating yung ating estudyante ay so maraming salamat at gayon din magandang hapon kay sa aking katunggali. Aking puna, itong aking kaibigan si Berna. Ang sabi ko, ang trabaho ng negatibo ay sundan ang afirmatibo. Gusto niyang buksan namin ang tungkol sa issue ng Sabat. Hindi ko binanggit. You're out of topic. Dahil hindi binanggit niya ng afirmatibo, wala kang karapatan bilang negatibo na magtayo ng sarili mong positive, Brad. Kung mag-aral ka ng debate, hindi yung trabaho ng negatibo, Brad. Ang trabaho ng negatibo ay sundan lamang ang afirmatibo. Hindi mo ko sinundan, nagtayo ka ng tungkol sa mga 10 commandments na yan. Debatihan natin yung gusto mo, pero hindi ito ang panahon. Okay? So nakita mo na. Kailangan mag-aral ka pa ng kunti sa debate. Hindi trabaho ng negatibo ang maglabas, magtayo ng sariling poste, kundi sundan ang argumento ng afirmatibo. Sinundan mo ilang bersikulo, pagkatapos lumabas ka na, tumayo pa rin yun. Ano bang gusto mo mangyari? Magniwala na sa atin, sino maging maliwanag dito? Okay, so out of topic ka doon. Okay. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Dahil bata ka pa naman, marami ka pang dapat matutunan eh. Okay? At sinasabi niya may mga katangian ang bunga. Hindi ko rin nabanggit yun. Out of topic ko na yun. Ang gusto kong sundan mo yung argumento ko. Minista mo sana ng bersikulo. Lumabas ka, naglabas ka ng Roma 8:7. Mamaya, ilalabas ka, huwag mo kong pagbawalan kung ano ilalabas ko, kapatid. Dahil permitibo akong nagdadala ng kwento ito. Okay? Huwag mo kong pagbawalan kung sino ang pangalan ibabanggit ko. Sundan mo lang. At kung mayroon kayo sa sagot, sagutin mo. Dahil permitibo ako. Okay? Dahil kung ikaw ang permitibo, wala kang magawa kung sundan ka. Kahit ayaw ko. Huwag mo kong pagbawalan. Ngayon pa lang, pagka may magreklamo kayo dyan, magreklamo sa inyo, pag binanggit yung pangalan, propitan nyo, sino ba? Ano ba ang karapatan ninyo? Ako ang afirmatibo, ako nagdadala niyo eh. Nagkaintindihan tayo. Well, kapatid, nagkaintindihan ba? Huwag kang magreklamo. Dahil hindi naman kayo ang tinitira ko eh. Hindi kayo ang tinitira ko. Makatandaan nyo yan. Kilala ko yung pinakalaban ko eh. Okay. So, sundan pa iba yan. Marami siyang mga versikulong nilabas na sa tingin ko, hindi ko dapat sundan eh. Kung sinasabi niya ang Q&A, kaya nga sabi ko, ayaw ko eh, dahil napansin ko kanina eh, yung isang kasama nila, parang mainit ang ulo eh. Ayaw ko na mainit ang ulo. Ako yung lumalabas sa mga iglesia na mainit ang ulo. Kaya hindi ko napasali sa iglesia ni Felix Manalo, mainit ang ulo. Yung si Mr. Bugaay na 70 Adventist na kasama nila, mainit ang ulo. Muntik na akong maging Adventista. Kaso nga lang, mainit ang ulo. So nag-aaral kami, nag-debate kami. Huwag mong dalhin sa mainit ang ulo. Mahuli yun ang mainit ang ulo. Gusto nyo gumaya sa mudyo. Di ba? Alright. Samor pa. Sabi niya, ang SDA raw, gusto kong anong punto ito eh, binanggit niya eh. Ang 70 Adventist daw at Church of Christ. Sabi ko, bigyan ko ng bersikulo, ang binasa niya yung lukasay nila. Ano mga karapatan yan? Ang Church of Christ, mababasa mo sa Biblia. Okay?
Kung yan ang ebidensya mo, aba para kang si Pirios, para kang si Felix Manalo. Bakit hindi na mabasa sa Biblia ang kanyang pagiging sugo at napasugo lang mababasa? Dahil ang Biblia ay matagal na naisulat kaya hindi na pwede ilagdag. Anong klaseng argumento yun, kapatid? Alam mo na hindi ka magpuporme sa reasoning ng Felix Manalo, di ba? So, ang gusto kong ipakita mo, kapatid, na mayroon kang mababasa ng Seventh-day Adventist Church sa Iglesia ni Cristo. Hindi yan. May mababasa ka? Sa Biblia. Meron. Seventh-day Adventist. Isang bersikulo lang. Okay. Ano ang mangyayari mamaya? Pag tagpiin niyo maraming bersikulo dahil hindi niyo papatunayan sa isang bersikulo lang. Ganun yan eh. Sige na, tahimik na. Kapatid, hindi yun sa paksa yun eh. Hindi sa paksa yung ginawa niya. Wala kang mababasa. At sabi nga niya, ito pa isang kamalian na nakita kung ano niya ang Pentecoste sa kanyang definition nila, 50 taon. Alam ko hindi siya nakinig. 50 days yun. Ang ibig sabihin ng Pentecostes. Hindi 50 taon. Sobra ka naman. At sinabi niya, na sinabi ko raw, na ang iglesia raw ay tinatahak 50 na araw pagkatapos namatay si Kristo. Hindi rin siya nakinig. Hindi rin nakinig. Gusto mo po, ulitin ko natin kung na-record yun. Hindi ko sinabi yan, nasa notes ko yan eh. Wala akong sinabi na 50 na araw pagkatapos namatay siya. 50 days after na bumangon siya mula sa mapatay is Pentecost. Kaya ang kwentada diyan, kapatid, is kung anong araw sa bumangon sa patay, which is linggo, ay ka-50 nun is linggo. Subukan mong bilangin sa daliri mo. Ay ka-50 talaga is linggo. So, yun. Sabi niya, ibang Hesus. Ano ba yung klaseng argumento yan, ibang Hesus? Dahil mali rin yung pagkasabi niya na sino ba nagtatay ng iglesia niya kung iglesia nila, kung namatay ng Panginoon na 50 days na namatay, pagkatapos namatay siya, sino nagtatay, namatay. Tama nga naman siya, pero mali ang pakinig niya. Ulitin ko na hindi maaring lumihis ang usapan sa ating sinabi kanina. Matthew 16:18, sinabi rin itatayo kong aking iglesia. Sinabi ko sa kanya, at ulitin ko ulit, mayroon ka bang mababasang iglesia ni Kristo na itinatag sa lumang tipan? Okay? Ang binasa mo kanina na Acts chapter 7:38, Church in the Wilderness, isa yan sa mga pinaka-controversial na version, kapatid, na hanggang ngayon pinagdibatihan tayo ng mga scholars. Hintayin na lang kaya natin, mga kapatid, Sister Bernan, hintayin na lang natin kaya maging judgment ng mga scholars balang araw. Kasi ang ating version ng Biblia, mga kapatid, nababago. Dahil, magrigaw, ang ating version ng Biblia, version, ang sinasabi ko, hindi Biblia. Baka iba na naman papasok sa isip niya ang ating version ng Biblia na babago batay sa mga manuskrito na ating nadidiscover. Naintindihan niyo ba yun? Mataas, malalim na pag-uusap yan. Ang mga scholars natin, ang pinagbabatayan po nila ng pinaka-early na Greek manuscript, kung puro kapital. Okay? Kung puro kapital. Puro kapital kasi yun, unusyal kasi pagkagawa ng Greek New Testament natin eh. Yung una. So, tinitingnan nila yan. At yung sinasabi niyang Acts 7:38 na Church in the Wilderness, isa yan sa mga mabasa natin sa yung Greek version o Greek Bible na sa pag-iingat ng Roman Catholic Church na hanggang ngayon ay hindi nila mailabas-labas. Pero ako na lang kung debate dyan ang sa akin ganito may kontrobersya yung versikulong yan. At hindi ko rin sinasabi hindi ko rin sinasabi na walang church. Ang sabi ko, walang Church of Christ. Maliwanag pag sabi ko kanina,
Dahil nakikita ko, nilalabas ng versikulo yan. Pero alam mo mga kapatid, ang magandang tingnan dito ay ganito. Sa aking vision na nakita, dalawang vision kanina tinignan ko yung kay yung isang scholar na Baptist. Ang pangalan niya Jinxiang at isa pa. Ang pagkasalin po nila ng salitang yun is assembly. Dahil siya mismo nagdududa. At batay po sa aking backing software, tinignan ko lang sa aking laptop kanina, isa yun sa pinaka-controversial. So, kapatid, wala akong debate sa iyo dyan, pero ang aking stand ay ganito pa rin. Wala kang mabawasan sa Christ Old Testament. Okay? Ang bayan ng Munudyo is the bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos yun. Okay? So, mag-iwan na po ng ganyan. Ang presumptions nila, hindi nila po masagot-sagot yung salitang itatayo po. Ang sagot na nila, meron na, kaya itatayo. Ang sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Ano ba iglesia? Gagawin ng iglesia? Iglesia ni Kristo. Itatayo ko. So kapatid, hindi pa rin na tumbay yung pusti ko sa Matthew 18. Nakatayo pa rin yun. Okay? Pakinggan mo na mabuti. Nakatayo pa rin yun. Naghanap ka ng Acts 38, ibang bersikulo yun. Tingnan mo ang bersikulo mo o at paano mo ipaliwanag ang sinabi ni Kristo na itatayo ko ang ating iglesia. Alright, so, wala siyang problema doon sa Gawa, Kapitulo 5, versikulo 11. Wala siyang problema doon sa Gawa, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3. Ang ibig sabihin, nung sinabi ni Kristo na itatayo ko ang ating iglesia, Matthew 16:18, yung iglesia niyo, ayon nabanggit sa Acts 5:11 at Acts 8, verses 1 to 3. Tinawag ni Kristo yun na my church, iglesia ko. Ang sinasabi ko kanina, kung mayroon ka bang bersikulo rin mapapatunay, gamit na upang patunayan ng Seventh-day Adventist ay Jesus Christ, may sinasabi siya. Pero sabi ko sa inyo, wala siyang bersikulo. Ang gusto kong hanapin ay bersikulo. At sinabi niya kanina na hindi ko na babanggitin si Ellen G. White. Pero sabi ko pa rin, hindi mo ako pwedeng saklawan. Una, na may isang kapatid dito, ang aking pruweba rito. May nagtanong sa isang kapatid ninyo, sabi niya, mayroon ba kayong propita? Wala kang propita eh. Kanya Brother Fernand, nag-build up ako, second stand ko nito ha. Hindi pa tapos yung una. Nag-build up ako second stand. Sundan mo ito. Mayroon ba rin propita? Okay? Nasa notes ko yan eh. Huwag sabihin wala kang propita. Nasa unang Korinto 12:28 yan. Sinasabi nito, at sa iglesia ay inilagay ng Diyos una-unay mga apostol, pangalaway mga propita, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, pagpamamahala, at pagpamamawika. Tinawag ito na iglesia. At dito sa iglesia ng Panginoon, gusto kong makinig si Brother Fernand dahil mamaya tao ay bago man ang sasabihin mo. Okay? Kanina, 2 beses ka nagkamali na eh. Brad, sorry lang po. Okay? Iglesia po. Pinasok na Panginoon na nilagay niya sa iglesia ang mga propita, mga apostol, mga guro at iba pa. Iglesia. Ano iglesia to? Iglesia ni Kristo? Opo. Wala akong sinabi na iglesia ni Kristo lang ang pangalan. Pag pinakinggan mo lang sinabi ko kanina, hindi ko sinabi na iglesia ni Kristo lang ang pangalan. Ito pa yan ang isa sa mga argumento ko rito. Ang iglesia po ni Kristo ay natawagan din pong iglesia ng Diyos. Unang Korinto 1:2. Ito ay tinawag din po na Church of the Living God, 1 Timothy 3:15. Ito ay tinawag din pong House of God, 1 Timothy 3:15. Ito ay tinawag din pong Church of the Lord or Church of God, Acts 20:28. Ito ay tinawag din po na Kingdom of God's Dear Son, Colossians 1:13. Marami pong pangalan ang ginamit
patungkol sa Iglesia ng Diyos. Pero sorry po, wala pong Seventh-day Adventist. Wala pong Seventh-day Adventist. I wish na meron. Upang maging maligaya naman po kayo. Sorry, wala. Wala po. Basahin niyo ulit yan mga versikulo na binanggit ko. 1 Corinthians 1:2, 1 Timothy 15, Colossians 1:13, Acts 20:28, at iba pa. Sa Ephesians 1:22, tinawag ito na the body. Alright? 5:50, tinawag din na the body. Body of Christ yan. Okay? So, yan ang pangalan ng Iglesia. Ngayon, bakit ko ilalabas ang rehistro? Ano ba yung karapatan ng rehistro na yan sa pagiging iglesia ko? Kailangan ba i-rehistro ko para maging legal ko na? Dapat? Sino may sabi dapat? Dapat. Versikulo po. Versikulo lang. Oo. Versikulo lang. Wala kang versikulo na kailangan mo magparehistro. Maski ubusin mo ang buong Biblia, wala kang mababasa na kailangan kang magparehistro sa gobyerno ng pangalan mo upang maging legal ka. Halata na? Halata na ano? Registrado lang kami, pero hindi namin i-buwag sa inyo. Huwag kang magbanggit ng salita na hindi maganda, kapatid. Okay? Huwag. Huwag. Maghanap din tayo palang araw. Okay. Ito po, sumeron kami propita. Ngayon, ang sabi po nila, batay po sa kanilang fundamentals of doctrine, number 18 po, isa po sa kanilang marks, dalawang kasing marks nila na sila po ng church eh. Ang una po yung araw ng Sabado, dahil may Sabat sila yung himnam. Pangalawa po yung gift of prophecy. Sabi nila, ganito, pakinggan nyo, one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. Sila may sabi nito, wala sa Bible to. That gift is an identifying mark of the remnant church. Sino may sabi? Kayo lang. And was manifested in the ministry of Ellen G. White. Sino may sabi? Kayo lang. Wala sa Bible yan. As the Lord's messenger, their writings are a continuing and authoritative source of truth, which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction. Sinasabi nila na sila po ay mayroong propita. At ang propita nila, yun ang marka nila. Sorry po, pag-usapan po natin propita nyo. Dahil mayroon din kami propita. Kung gusto nyo pag-usapan ng propita natin, pag-usapan ng propita nyo. Dahil ang propita namin ay hindi gululong. Real sila. Si Pablo, si Mateo, si Pedro, yan ang propita namin. Hindi kami naniniwala kay Ellen G. White. Ano ba si Ellen G. White? Tunay ba siyang propita? Ayon sa kanila, oo, makinig kayo. Huwag nyo kayo masaktan. Mga kaibigan ng Adventist, huwag kayong masaktan. Okay? Si Ellen G. White ay walang alam tungkol sa ating solar system. Dito ay pakita ko ang kanyang kamalian. Makinig kang mabuti. Ngunit pinagsikatan niyang mapa-impress si Mr. Joseph Bates. Sino ba yan si Joseph Bates? Isa yun sa mga founders nila. Okay? Si Mr. Bates po ay talagang mayaman. Kailangan po ni na Ellen G. White at James White ang mag-go-on man ang trabaho nila. At alam nila na dahil si Mr. Bates ay may kapital ng barko, siyempre mayaman. At si Mr. Bates po ay mahilig makinig sa mga usapan tungkol sa heavenly bodies. Gusto magpa-impress Ellen G. White, so nagkunwari siya na nagkaroon ng vision. Oh, nakikita ko ang vision. Nakita ko ang moon, nakita ang planeta. Sorry po, 3 planeta ng kanyang nabanggit at ganito po ang buwan ng kanyang nabanggit. Sabi ni Ellen G. White, nakita niya sa vision niya, dahil vision palagi sinasabi ng babaeng ito eh. Nakita niya sa vision niya ang Jupiter at nakita niya ang Jupiter na may 4 na buwan, 4 moons. Mali si Ellen G. White dahil na-discover ng ating mga pantas ngayon. Puntahan niyo sa internet dahil nandun to. Na-discover nila
ng Jupiter ay may 63 moons, hindi lang 4. Mali si Ellen. Sinabi din po ni Ellen G. White na ang Saturn ay may 8 moons. Mali pa rin po siya. Gusto siya rin magpa-impress kasi na-discover na natin mga pantas ngayon, ang Saturn ay may 62 moons. Kulang pa rin. Sinabi ni Mrs. White na ang Uranus ay may 6 na moons. Mali pa rin siya dahil ang na-discover ng mga pantas natin ngayon ay mayroong 27 moons. Kung gusto niyo po ma-discover itong aking sinasabi, bumisita kayo sa simplewikipedia.org. Wiki list of Jupiter's moons, moons of Saturn, list of Uranus moons. Ito yon. Hindi pwedeng magsinungaling mga taong yon. Okay? Ito po ang sinasabi ko na na-discover ko rin po ito sa mga kalaban ng Adventist. Sinasabi na binanggit niya kanina na sa Churches of Christ po. Okay? Ang dami ninyo, dami nag-aangkin eh. Kako, Brother Tirnan, hindi ko na, wala na po pakialam sa kanya. Kami ang kaharap mo. Pabayaan nyo sila. Pinakikinggan naman kita eh. Mami ang kaharap nyo. Hindi ko, wala akong pakialam doon kay Perios, wala akong pakialam kay Felix Manalo, dahil ang Church of Christ hindi po namin monopoly. Hindi kami nag-monopolize. Okay? Naalala ko kasi na isang grupo ng lumabas sa krusada, nag-away silang tayo krusada, ayaw ng krusada na ipagamit sa kanilang Church of Christ. So dinagdagan lang nila ng biblical Church of Christ upang marehistro sila. Ay, yung problema ito matado. Bakit kailangan nyo mag-rehistro? Dati di ba kayo pwedeng mag-exist dito sa Pilipinas walang rehistro? Kami may rehistro kami. Huwag nyo sabi-sabi na wala. Meron kami rehistro. In fact, ako ang iglesia na ating napasimulan doon sa bundok. Na ihanda ng registration, no? Okay? So, mga kapatid, hindi sa akin importante yung rehistro. Pero, karon meron kayong rehistro. Pero ang ating puntahan ko, hindi po yung katotohanan nagsasabi na totoo kayo dahil may rehistro kayo. Ang katotohanan ko ay magsasabi kung nasa Bible ko ang mga tinuturo nyo. Sabi nyo kanina ay 3 minutes pa po. 3 minutes, 3 minutes pa. Okay. So ito po ang propeta ninyong sinasabi. Pagbibigyan ko kayo sa sunod na meeting, gusto ko magbibati tayo tungkol sa Sabat. Okay? Patunayan nyo yan, posisyon nyo kayo affirmative. Patunayan nyo yan. Pero pag ilabas mo yan, Fernan, sabi ko out of line ka out of topic ka. Hindi ko ilabas yan. Pero ang ilabas ko, yung pagiging propeta nyo, binabalaan mo ako, pero tinuloy ko pa rin. Dahil, iyan ang tanda ng iglesia nyo na sinasabi nyo, tunay kayo. Tunay kayo? Paano maging tunay ang isang iglesia ng propeta niya Bugos? Mag-isip-isip nga kayo. Sabi ko sa inyo, hindi nyo kasalanan na pumasok kayo diyan. Dahil hindi nyo alam to eh. Ako muntik na pumasok na sa grupo nyo eh. In fact, masabi ko sa inyo, ang isa sa mga bagay na naka-attract sa akin, yung prophecy about Nebuchadnezzar. Mayroong isang Adventista na gusto makumbinsa ang aking tatay, binigyan kami ng aklat, binasa ko, doon ako nagka-interest. Muntik na ako maging Adventista. Pero ang aking mind, katulik ko galing. Ang aking mind ay mapag-isip. Muntik na ako maging premillennialist. Muntik na ako maging Baptist dahil ang teacher ko Baptist. Pero sa murang isipan, naganap, sabi ko, no man can dictate to me, kailangan mabasa ko sa Biblia mismo kung ano yung katotohanan. Dahil sa nakita ko, ang dami ng sikta rito sa mundo. Kung kayo po ay magpapadikta sa tao, pabayaan nyo ang mga tao magdidikta sa inyo. Kung kamalian nyo ang kanilang doktrina, didiktahan nyo papunta sa mali. Hanapin nyo ang Biblia, hanapin nyo ang katotohanan sa Biblia, at ito po ay makikita nyo. Dahil sabi ng ating Panginoong Kristo, the truth shall make you free. Si Kristo po ay nangakong itatag ng kanyang iglesia at itatag na ito. Itong iglesia nito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Okay? Ang iglesia nito ay nagpapatuloy at hindi siya grupo ng Adventist. In fact, mas nauna pa ang Church of Christ, Church of God, or Church of the Lord sa Adventist. Kayo ay dumating lang ng mga 1844 hanggang 1863. Yan ang panahon na napurma ang grupo nyo. Okay?
Pero ang Church of Christ has been existing for so many years before. Iyon ang pinakaunang iglesia dito sa mundo. Okay? Iyon ang pinakaunang iglesia dito sa mundo. Alright? Kami po ay kasapi niyan. Ang payo ko sa inyo ay mag-research kayo mga kapatid, mga kaibigan. Hindi nyo kasalanan ang pumasok dyan. Pero hindi nangangahulugan na magkuntinto na lang kayo sa mali. Hindi po. Dahil sinasabi ng Biblia, John 8:32, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Okay. Maraming salamat po. Okay. Sige lang po. Sit ko lang, sit. Sige lang po. Pwede po. Sir. Okay na? Okay, thank you. Salamat po doon sa presentation ng ating kapatid. Sa kanyang pag-present, lalo lang tuloy siyang nahahalata. Ako, sa totoo lang. Sabi niya kanina, out of topic raw me. Raw me. Out of topic raw ako. Diba sabi niya? Pero sa observation niyo, sino out of topic? Siya ba o ako? Diba bakit? Ano ang itatayo niya? Ito. Resolve that the Church of Christ is the true church, or the church founded by Jesus Christ according to the New Testament and other historical reference. Ito ang kanyang itatayo. Dapat pala, pinalitan niya na yung paksa. Dapat pinaksa niya rito, patutunayan ko na hindi na si Mrs. White ay hindi totoong propeta. Dapat ganon. Oh. Sino ang out of topic? Oh. Sabi niya, di raw ako nag-aral ng rules ng debate. Yung totoo siya, hindi nag-aral eh. Oh. Alam niyo ba tawag doon? Sa rules of debate? Eto. Ang tawag dyan, the fallacy of non-sequitur. Yan ang tawag dyan. Kung hindi ako nag-aral, alam ko ba to? Oh. Kaya malaking burden niya yung mga pinagsasabi niya ganun eh. Kaya napapaghalata eh. Oh. Tapos ba't hindi ko daw siya sinusundan? Kasi gusto niya, sundan ko siya. Lahat naman ng iglesia kanyang pinagbabasa, kami rin yun. Ba't ko tututulan yun? Ano ba katangian ng iglesia ang pinagbabasa niya sa Biblia? Nangingilin ng Saba. Hindi ko ba babasahin sa Biblia katangian? Sabi ng Matthew 7, sa kanilang bunga. Di pinakita ko kung ano bunga. Oh. Kaya yung aking sinasabi, hindi po paghiwala yun. Oh, yun ay nasa paksa, nasa topic. Ano bunga? Nangingili ng Saba, sumusunod sa kautusan ng Diyos. Oh. Kaya huwag niya ako sisihin kung bakit hindi ko pinuputol lahat ng kanyang pinagsasabi. Sabi ko nga sa'yo lahat ng kanyang sasabihin. At mamaya, babanggit rin siya ng iglesia. Kami rin yun. Oh. Bumanggit sa iglesia at Church of Christ, Church of God. Oh. Kami rin yun. Oh. Pero sila may malaking problema. Oh. Sila tinatanggap nila Church of Christ. Pero sa totoo, yung Church of God, hanggang salita lang. Dapat isinama na rin ninyo dyan, Church of Christ and Church of God. O, pinalitan yung Church of Christ, Church of God. Hindi, namili eh. Namili, pili-pili eh. Oh. Ang Seventh-day Adventist, na pili-pili ba? Wala! Lahat kang kinuha. Kaya nga kinuha, Seventh-day Adventist Church. Saan hinalaw? Sa bunga. Kasi sabi ng Biblia, makikilala sa katangian. May matigas na ulo mo pag di mo naintindihan yan. Sa katangian nga eh. Itidiin mo yung pangalan. Di ba? Kung kaya huwag sabihin na humihiwalay ako sa at hindi ako nag-aral ng rules of debate ng totoo. Kayo ang hindi nag-aral ng rules of debate. Ngayon, eto pa.
sinita niya yung ating kapatid na na parang pakiramdam niya uminit ang ulo. Kanina, inihingi na natin ang tawad yun eh. Di ba? Tinanggap naman niya. Ito pa ng taong to, pag hininga ng tawad, hindi maganda. Nagtatanim. Di ba? O kanina, meron ako nabanggit na nagkamali. Di ba narinig yung mga paumanhin? Sabi ko, pasensya ka na. Tinanggap naman niya. Yun pala nagtatanim talaga to. Ay, salamat. Ayan, medyo nabagbag yung aking damdamin. Ngayon, hindi ko nasasagasaan. Okay, tutuloy tayo nito. Okay, sabi na, wala raw pangalan Seventh-day Adventist Church sa Biblia. Alam niyo yung mga nagsasabi lang ng ganyan, salat sa kaalaman. Yan ang totoo. Sinabi na nga sa bunga makikilala. Tapos papahanap mo sa address yung pangalan. Hindi nga sa pangalan makikilala, sa bunga. Yung bunga na yan, maiisa-isa yan sa Biblia. Maliwanag yun mga kapatid. Kaya, saka dito, naramdaman niyo ba parang ako na ang nagtatayo Pag niya sa diba, puro LNG White. Wala sa tinatayo. Sino ngayon ang hindi nag-aaral ng rules of debate? May proposition ka, may topic ka, hindi mo naman sinusundan. Para saan pa to? Kaya nga kung hindi ako pumayag na na wala akong kopya nito kasi alam ko na nung ganyan ang nangyayari. Kasi nasa laptop niya lang yun Kaya pinilit ko si kapatid isula. Kasi alam ko na, ganyan ang mangyayari. Ngayon, ito pa isa. Yung Acts 7:28. Sabi niya, controversial daw yan. Narinig niyo ba yun? Controversial daw, pinagtatalunan daw ng mga scholar. Yung salitang church. Saan mo naman nakita na pinagtalunan ng church yan? At mamaya, sa inyong pagtayo, hinahanapan kita ng textual apparatus tungkol dyan. Maglabas ka ng textual apparatus mo. Na pinatutunayan, yung iglesia na binabanggit dito ay wala doon sa original manuscript. At patutunayan ko sa iyo, hindi po yung pinagtatalunan. Tagal-tagal ko nang nagbabasa ng ng Bible formation. Tagal-tagal ko na nagtuturo, wala naman ako nakitang ganyan. Sa kanya lang siya may nakita. Dahil may nakita siya, ipakita niya. Diba? Ipakita niya reference. Kahit na lang sa laptop, yung reference na yung ecclesia, dun sa particular na talatang binabanggit doon, wala sa original o pinagtatalunan. I-present niya mamaya. Huwag niyo ulit kalimutan I-present niya mamaya. Pag wala, sino-sinungaling. Yan. Pag sinungaling, walang may pakita, mahirap na pagkatiwalaan yung ganyan iglesia. Umalis na tayo din, hindi yung maliligtas. Walang maliligtas na sinungaling. Diba? Ito, dala ko nga yung Greek Ito, isa sa mga Greek. Napakaraming Greek. Ayun pa, sa laptop, napakarami. Pero minsan, hindi nila pinagtalunan yung salitang iglesia. Alam niyo, ba't niya nililito kayo? Meron lang siyang gustong itago kasi nabasa natin yung talata. Yun yung mga kapatid Maglabas siya ng textual apparatus. Mahirap kasi yung panay salita, panay kwento. Diba? Pag panay kwento, chismis yan. Diba? Pag chismis yan, makakapagligaw ka. Mahirap yan mga kapatid, mahirap yan. Wala akong pagtatalo dyan sa tantang iglesia. Wala po, dyan sa particular na talatang yan. Wala. Okay, ito pa isa.
Ito pa maganda rito eh. Meron daw silang rehistro, ba't ko raw hinahanap? Hindi raw ba mahalaga yun? Kung sa kanya hindi mahalaga, sa akin mahalaga. Bakit? Ito yung ginamit niya rito eh. Oh, Church of Christ, alam ko naman kulang to eh. Oh, kulang to. Diba? Ano tawag dyan? Oh, yung mga nag-aral ng rules of debate, tricky. Tricky. Ano yung tricky? Pandaraya. Kita nyo? Oh. May para hindi ka makapandaya, hindi na masabing nandaraya ka, ilabas mo yung registro na ito lang ang pangalan ng church nyo. Pasintabi, mga kapatid, ha? Kung ganyan tayong magsalita ngayon, kasi ganun din siya. Ganun din siya. Nagpulong pa rin siya. Diba? Ilabas mo yung registro, hanapin ko pa rin yan. O yung challenge ko, yung Hebreo 4:9. Na yun eh, sabi ko yun eh, Sabado. Na yun si 7th Teres. Inano ba niya yun? Kinanti? Hindi, ano ginawa niya? Gusto ko yan pag-usapan natin sa susunod. Ano tawag doon? Pansut yun. Ayaw lang niya tutulan ngayon kasi alam niya, yung 4:9, Sabado yun. At ang Sabado, para sa bayan ng Diyos. Pag hindi ka nagsasabat, hindi ka bayan ng Diyos. Lalabas doon eh. Kaya pinalalabas ko. Ha? Para hindi dismiss, ito babasahin ko na. Kaya ayaw niyang patulan eh. Ito. Ito, sabi ng Biblia, ha? 4:9. Sa katunayan, ay may isa pang araw ng Sabado ng pamamahinga na nakalaan sa bayan ng Diyos. Amen. Linggo ba? Sabado. Kanino yung nakalaan? Sa bayan ng Diyos. Sino yung bayan ng Diyos? Tunay yung Iglesia ni Cristo. Ngayon, baka sabihin nyo, ito yung Biblia namin. Hindi po, kami nakikigamit lang ng Biblia ng iba. Ito po ay Biblia po ito ng Roman Catholic. Ang bagong salin po ito ni Juan Trinidad. Maliwanag eh. Mamaya, tutulan na hindi Sabado ito. Tutulan niya. Na para sa bayan ng Diyos. So dito makikita na agad natin, kung may Sabado sila, bayan sila ng Diyos. Pero kung hindi sila o wala silang Sabado, hindi nila pinatangilin ng Sabado, hindi sila ang bayan ng Diyos. Kahit gamitin pa Iglesia ni Cristo, wala ka namang Sabado, hindi yan ang bayan ng Diyos. Hindi yan. Parang ganito lang yan eh. Isaiah 4:1. Parang ganito lang ha, ganito ko sinasabing sila ha. Ito po ang sabi. 4:1 ng Isaiah. At itong babae ay magsisihawak sa isang lalaki sa araw na iyon, na magsasabi, kami ay magsisikain ng aming sariling tinapay at magsusuot ng aming sariling kasuotan. Tawagin lamang kami sa iyong pangalan, alisin mo ang aming kasuotan. Maraming church ngayon, maraming babae humahawak sa isang lalaki. Maraming iglesia kapit ng kapit kay Kristo. Tawagin lang ninyo kami sa iyong pangalan. Ngayon, Church of Christ, kapit lang ng kapit eh. Pero ang totoo, hindi sila bayan ng Diyos. Bakit? Ano ba kahalagahan ng Sabado? Ang Sabado, ano yan? Bakit inilaan niya sa bayan ng Diyos? Ezekiel 20 at 20. Ito po ang sabi, Ezekiel 20:20. At iyong ipamilin ang aking mga sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kita nyo na? Kaya pala inilagay sa bayan ng Diyos kasi yan ay tanda. Kapag meron ka dyan, ikaw ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon Yesus. Meron ba sila? Wala. Kaya itong itinatayo niya, kanina pa ho, di ba? Wala siya talagang naitayo.
O ngayon, ito pa gusto ko pang makita ninyo. Binanggit niya yung SOP, yung mga writings ni Ellen White. Kung nag-aral sana ng rules ng debate itong ating kaharap ngayon, hindi niya ito sasagasaan. Ha? Ano tawag sa rules na yan? Ano yung nilabag niya? Fallacy of ignorantio elenchi. Ha? Ewan ko kung alam niya yun. Pero kung nag-aral siya, alam niya yun. Alam niya yun eh. Okay. Ano ibig sabihin nun? Isa sa ibig sabihin nun, fallacy of out of topic. Ayan. Kaya dito makita nyo na eh. Yung kanyang akusasyon kanina, hindi ako nag-aral ng rules of debate. Siya palang lumilitaw na hindi nag-aral eh. So, tapos tiniran niyo yung mga writings ni Ellen White. Pero nakita nyo, meron ba siyang binuklat na writings ni Ellen White? Wala. Saan galing yun? Internet lang. Chismis. Ngayon, hinahanapan kita ng mismong aklat ni Mrs. White tungkol doon sa sinabi mo. Kasi yung sinabi mo na nakuha mo sa internet, wala po yun sa sinabi ni Ellen White. Yun ay idinagdag ng mga sismosong tao. Sabi-sabi lang yun. Tinutak-takot niya. Kaya kung may kasabihan tayo eh. Ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Ang pinag-usapan natin dito, prueba, hindi chismis. Total, inilabas mo na yan, ilabas mo yung libro na yan. Pag hindi mo inilabas, ito nagmula sa'yo, nagmula yan eh. Pag hindi mo inilabas, sinungaling ka. Baon na. Hindi mo inilabas eh. Puro ka lang ng ano eh. Kailangan may prueba. Sorry, my friend. Pero ganun eh. Ha? Saan sa mismong writings ni Ellen White sinabi yung ganon? Ha? Anong page? Ha? At ako mismo babasa. Ha? Yan. Yun ang kailangan ko, yung book, yung page, ha? Kasi hindi tayo bago sa writings ni Ellen White eh. Ha? Kayo. Actually, hindi lang naman yun ang mga akusasyon eh. Kay Ellen White, marami yan mga kapatid ko eh. Yun lang kanyang nakita. Ito nga oh, Ellen G. White contradicts the Bible over 50 times. Nakita niya 3, 4, yun lang sa dami yan. So, pero itong lahat, sinagot na nitong aklat na to. May mga sagot na lahat yan. So, sino dapat mag-aaral ng writings na Ellen White? Tayo o siya? Siya! Kaya mali sabihin niya, pag-aralan yung writings na Ellen White, pag-aralan mo nang malaman mo kung ano ang katotohanan sa chismis na nasagap mo. Ha? Ganun eh. Pag walang katotohanan, chismis yan. Fallacy of non-sequitur yan. Dapat nga, hindi mo tinitira sila Joseph Bates eh, sila William Miller eh, kasi hindi naman yun na itatayo mo eh. Kaya sabi niya, binababalaan ko raw siya. Kaso, itinuloy pa rin niya. Ano tawag doon? Matigas ang ulo. Diba? Nagmamagaling ka na maalam ka sa rules of debate, ikaw pala nang walang alam. Nakalulungkot naman mga kapatid ko. Kasi itong ating kausap, naging ganon. Ano? Sabi, makinig ka dito kasi hindi mo naintindihan. Fallacy na naman yun eh. Ano tawag doon? Argumentum ad hominem. Diba? Minatamis siya. Tapos sabi niya, muntik na siyang maging Seventh-day Adventist. Tingin ko, chismis na naman yun. Kasi kapag pag-aaralan mo ang aral ng Seventh-day Adventist, 100% mga kapatid ko, mag-a-Adventist ka.
Dalawa lang naman uri ng pag-aaral eh. Pinag-aaralan mo para makakuha ka ng panira. Di ba? Ng panira. O pinag-aaralan mo para makita mo yung katotohanan. Saan kaya siya doon sa dalawang yun? Di ba? O, di si kapatid ng Beatles, dating saksi. Di ba? Pinag-aralan yung yung Biblia, yung aral ng Adventism. Alam po niyo kung pag-aaralan din ni kapatid, hindi malayo nga na maging Adventist na siya. Kung pag-aaralan. Kaya kapag hindi niya pinag-aralan, malabo hanggang chismis lang yan. Chismis lang yan. Ilang minuto pa ako? 10 minutes ko po. Okay, so 10 minutes pa. O kaya, wag mo akong sabihan kapatid na ako'y lumilihis sa paksa. Ang totoo niyan, sinusundan nga talaga kita. Sinusundan ko. Paano ko sinusundan? Ginigiba ako na hindi ikaw ang tunay na iglesia itinayo ng ating Panginoon ayon sa mga talata ng banal na kasulatan. Kaya dito, para tuloy lumalabas sa paksa, hindi ako negative. Affirmative ako. Kung alam ko lang talaga magiging ganito ang pag-uusap, ako na talaga dapat ang tumayo sa panig natin. Pinalitan na lang ito, patutunayan ko na lang na ang Church of Christ ay walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church. Di ba? Ganun yan eh. Kasi ito, hindi niya naitindig eh. Pero sa Biblia, nalito siya. Church of Christ, paano naging Seventh-day Adventist yun? Yun ang hindi niya naunawaan. Pag sinabing makikilala sa bunga, sa katangian yun, mga kapatid. At yung challenge ko, ilabas niya na ang Seventh-day Adventist lumabas lamang 1844. May nailabas ba siya? Wala. Ano ulit yun? Chismis. Mahirap yun mga kapatid ko. Sana mamaya pagtayo niya, huwag nang chismis. Dapat, lagyan niya ng mga katibayan. Kaya ko yung mga dala ko na pero magagalit ko rito yan eh. Ngayon, dito pala, kitang-kita na natin, ito yung pangalawa ko palang pagtitibag sa kanya, hindi na niya naitayo yung kanyang itinatayo. Mga pa, lumilitaw rito sa pag-uusap na ito, na sila ay isang huwad na pananampalataya. Hindi totoong itinayo ni Kristo. Hindi sila ang totoong Church of Christ na nasa Biblia. Bakit? Wala sa kanila ang katangiang hinahanap ng Biblia. Tignan ninyo pagdating ba ng araw, ano ililigtas? Yung bang sumusunod sa utos o yung ayaw sumunod sa utos? Tignan ninyo, Revelation. Ito po ang sabi. Apokalipsis 12:17. Yan. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nanabi sa kaniyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Kita niyo na yan? Sino ililigtas? Yung sumusunod sa mga utos ng Diyos, ano pa? May patotoo ni Jesus. Ano ba yung patotoo ni Jesus? Basa. Ito po ang sabi. 19 ng Apokalipsis. At ako'y nagpatira pa sa kaniyang paanan upang siya aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Kita nyo na? Ano daw yung patotoo ni Jesus? Spirit of prophecy. Meron ba kayo nan? Wala. Adventist meron. Sila, wala.
Paano ka nga alam dyan? Kulang-kulang yung katangian. At paano masasabi, ikaw ang totoo, ni Spirit of Prophecy nga, wala. Pagsunod nga sa kautusan ng Diyos, ayaw nyo, Spirit of Prophecy pa, wendang-wendang na. Ang ililigtas ng Diyos sa huling araw, yung tunay na Iglesia ni Kristo, na ang katangian, sumusunod sa utos ng Diyos at may Espiritu ng hula. Kapag nagkulang ka sa dalawang ito, o kaya wala ka sa katangiang ito, hindi ka ang tunay na bayan ng Diyos. Hindi siya ang tunay na bayan ng Diyos. O ngayon, yung Seventh-day Adventist nasa Biblia ba? Opo. Wala pa ang bagong tipan, nasa Biblia na. Unawain mo lang. Pero kung ayaw mong intindihin, wala rin akong magagawa. Close-minded ka. Pero kung hanap mo'y katotohanan, dapat kang maniwala sa sasabihin sa'yo ng Biblia. Kahit magkaiba yan na talata. Bakit pag magkaiba bang talata, mali na? Yan pa nga lalong nagpapatibay eh. O, basa tayo. Ulitin mo ulit kapatid, yung 25:9. Ano po ang sabi? Isaiah 25:9. Oh. At sasabihin sa araw na yaon, narito ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa kaniyang pagliligtas. Meron bang naghihintay? Wala. Meron. Adventist ba ang tawag doon? Hindi. Adventist yun. Pag-aralin ng termino, maintindihan mo. Naghihintay eh. Sino mang naghihintay dyan sa Panginoon, ang tawag dyan, Adventist. Saan binasa yan? Old Testament pa lang. Palibasa siya kasi puro New Testament eh. Kaya di niya nakita yung Old Testament. Ngayon, pag tinanong natin sa kaiba, naghihintay din sa pagdating ni Kristo, malamang sasabihin din na naghihintay din sila eh. Di Adventist din sila. Saan nyo na yan? Kaya lang, ayaw lang tanggapin. Tumisa kasi yung katotohanan masakit eh. Ngayon, 3 minutes. naghihintay yan ano? Yung mga nangingili naman. 59. Ito po sabi, 56. Okay. Mapalad ang Unahin mo sa ulo. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng kaswiran, sapagkat aking pagliligtas ay malapit ng darating. Sandali ha, ang pagliligtas ng Panginoon ay malapit ng darating. Tuloy. At ang aking kaswiran ay mahayag. Mapalad ang taong gumagawa nito. At ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingiling ng sabat, upang huwag lapas tanganin, at nag-iingat ng kaniyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ano sabi? Malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Mapalad ang taong nangingiling ng sabat. Ay kung kayo tatanungin, saan gusto ninyong mapaanin? Sa Iglesia ni Cristo na hindi nangingiling ng sabat? O doon sa bayan ng Diyos na nangingiling ng sabat na sinasabi ng Biblia? Yung nangingiling ng sabat, yun ang mapalad. Sabi sa Biblia. Yun ang mapalad. Kasi yun ang may tanda. Yun ang gumaganap ng kanyang bunga. O may nabasa ba? Meron. Last 2 minutes. Meron. Mamaya pag pinahanap ulit ako na magkanugtong, o babasahin ako, magkanugtong talaga. Di ba? Tanggapin mo lang. Alang-alang sa katotohanan. Meron. Okay, pero hindi ko muna rin babasahin yan. Mamaya, ano yung challenge ko? Ha? Patunayan na patagwebe, hindi na Sabado. Ano pa? Ilabas ang registro. Hanggang ngayon hinihingi ko yan. Ano pa? Yung mismong sinabi ni Ellen White, para hindi niya maging chismis, ilabas yan! Yung libro, saang pahina, anong pangalan ng aklat? Kasi kompleto yung aming laptop dito.
Yan ang tinachallenge ko sa kanya. At sumunod ka sa rules ng debate. Yan. So ngayon, mga kapatid ko, tandaan ninyo, affirmative siya. I was found as a beggar